natin si Police Senior Superintendent Chito Bersaluna, ang hepe po ng Caloocan PNP. Kaugnay po ng balitang yan. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, dito sa pangyayari, dati na hubang na-monitor itong si Ruth Mariano sa paggamit po ng droga? Wala po sa atin na sa watchlist siya. Ngunit medyo dito rin area may mga hindi naman mataas ang drug incidents dito. Pero meron din dito. Opo. At yun nga, murder po ang sinampang... Na-file na po natin kahapon, ng hapon, sa Fiscal's Office po ang murder sa suspect na si Maria Ruth. Opo. Kumbaga, ito'y ehemplo na naman talaga ng epekto ng droga sa komunidad. Dito sa lugar na nasasakupan nyo, paano bang kampanya na ginagawa po ninyo laban sa droga? Pinaigtin pa po natin ang kampanya sa bawal na droga. In fact, marami po tayong mga arrest. Marami rin po tayong armed encounters with mga suspected drug pushers. Kaya po ang aming pong panawagan talaga, it's a matter of acceptance doon sa mga pamilya na mayroong drug personalities. Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko, yung ating mga kababayan, nandun pa rin yung denial. Na in fact, mayroon ng mga na alam nila na ang kanilang mga kapatid o kamag-anak ay involved sa illegal drugs, ngunit pilit nilang tinatago. Hindi nila pinapasurrender sa atin. Siguro nandun na rin yung takot, pero i-assure natin na kung isurrender nila sa atin, sa kapulisan, meron tayong mga programs, kasama na rin itong ating local government, sa ating national government, na matulungan sila ma-rehabilitate. May ginahong isuko nila kaysa mauwi nga sa ganitong krimen na walang saysay talaga. Kagaya nga po nito, walang kamuang-muang yung bata dahil sa sabog siya sa Cebu. Mayroon daw bumubulong-bulong sa kanya na gawin nyo, patahimikin yung bata. Yung nga, ginagawa niya yon. Hindi niya control yung sarili niya. At marami pang iba. Mai-connect din natin yung nangyari sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil din yun sa paggamit ng drugs. At marami pang nangyayari, hindi lang dito sa atin, sa buong Pilipinas, na may kahantungan ng hindi maganda sa ibang biktima naman. Na-feel natin din yung mga drug suspects ay victim din, ngunit dapat nandun nga yung admission na mayroong problema talaga. May problema. Huwag natin labanan yung problema, huwag natin itago. Kasi nga, ganito ang kahantungan na walang kahabas-habas na nangyari doon sa isang paslit. At nga po nabanggit nyo, sa halip na matakot sila, makipagtulungan na lang sa inyo kasi meron naman kayong mga programang inilaan para sa kanila. Opo, ang ating gobyerno ay bukas po sa ang PNP ay mayroong programs. Actually, dito sa Caloocan, kasama po natin ang ang Diocese of Caloocan na mag-conduct ng rehabilitation, community-based rehabilitation. Dito lang po sa mga simbahan ang ginagawa natin na rehabilitation center. May programa po ang ating simbahan, ang ating local government at saka din yung pulis na tumutulong doon. Bilang panghuli, anong paalala sa mga kababayan natin dito sa area ng Caloocan kaugnay po ng inyong kampanya sa droga? Sa amin po, sigurado po namin na makipagtulungan sa inyo. Kung mayroon po kayong idulog sa amin, ito po ay tutulungan natin na makapagbagong buhay sa pamamagitan po ng mga rehabilitation programs na inilaan ng gobyerno, ng mga simbahan, ng mga NGOs or mga private entities na mayroong rehabilitation program. Ang lang sa amin na dumulog kayo sa atin sa barangay, sa pulisya o kaya sa simbahan para po matulungan natin ang ating mga kababayan na nalulung sa bawal na droga. Maraming salamat po sa pagkakataon, Hepe. Thank you. Salamat po. Si Police Senior Superintendent Chito Bersaluna, ang hepe po ng Caloocan PNP.